Dear Kapkarl, ako po si Yael, isang bank manager dito sa Maynila. Ang kwentong ito ay nangyari noong 2015. Mag-aaral kami sa isang universidad dito sa Maynila. Sa pagkakataon na yon ay papalapit na ang sim break namin. Bes, papalapit ng sim break natin. Balak ng mga barkada na mag-island hopping sa Samar. Wika ni Elsa sa akin. Si Elsa ay isa kong matalik na kaibigan. Bali elementary pa lang kami, magkasama na kami. Naku bes, di ko sure na makakasama ako dahil napag-usapan na ni na mama at papa na magbuburakay daw kami. Tugon ko kay Elsa. Di ka na naman sasama? Wika nito habang tumataas yung kilay. Alam mo naman bes, ito lang din ang time ng family namin. Pero magpapaalam ako kung papayagan ako. Dahil di pa naman sure yung Boracay namin. Wika ko sa kanya. Basta bes pag nagpaalam ka isama mo na lang ako para tutulungan kita na magpaalam kay na tita tito. Alok na Elsa sa akin. Bilang tugon ay tumango na lang ako sa kanya sabay kindat. Tuwing siyempre kasi Carla, naggagala ang magtropa. Sa 4 na taon kami magkaklase. Isang beses lang ako nakasama sa mga island hopping nila. Sa kadahilanan, may family trip din kaming pamilya. Nang nasa kantin ng mga tropa, ay napag-usapan nila ang darating na sim break. Ano Elsa, sigurado ka na ba sasama ka sa amin? Mag-highland open sa summer. Wika ng isang tropa naming si Ivan. Yes na yes bes. Ewan ko na lang kay Yael. Paparinig ni Elsa sa akin. Nako Elsa, wag mo nang asahan si Yael. Dahil may mga lakad dyan lagi yung family nila pagdating ng sim break. Wag kang mag-alala, madami din naman tayo. Wika ni Ivan kay Elsa. Wag na kayong magtambo guys. Dahil magpapaalam naman ako. Di ba naman sure yung parents ko kung tuloy kami sa Boracay. Wika ko sa kanila. Yun naman pala Susubukan naman pala ni Yael magpaalam. Wika ni Ivan. Makalipas ang ilang linggo, nagpaalam ako sa mga magulang ko. Ma, pa, pwede ba ako sumama kay na Elsa? Mag-highland hopping sa summer? Paalam ko sa mga magulang ko. Summer? Gulat na tanong ni Papa sa akin. Di ba mahal? Doon nawala anak ng katrabaho mo na hanggang ngayon di pa rin nahahanap? Tanong ni Mama sa Papa ko. Oo mahal, doon yun. May bali-balita doon na may nangunguha daw na dayo doon at dinadala sa Biringan, ang tinatawag nilang The Lost City. Paliwanag ni Papa. At anak, magbuburakay tayo di ba? Paalala ni Mama sa akin. At saka anak, delikado doon. Dagdag pa ni Papa. Bilang tugon ko, tumango na lang ako. Isang linggo na lang ay sem break na. Ano guys, sino-sinong sure na sasama? Wika ni Elsa sa amin habang nagmemeryenda sa tinatambayan naming kantin. Nagsitaasan na ng kamay ang mga tropa namin at ako na lang nag-iisa ang di tumataas ng kamay. Di ka na naman sasama, bes? Tanong ni Elsa sa akin. Hindi bes di ako pinayagan. At pwede bang magburakay na lang kayo para doon na tayo magkita? Udyo ko sa tropa. Last year, doon din yung tropa Yael Wika ni Ivan sa akin. Ay, oo nga pala. Pero alam nyo ba, may kwento sa pupuntahan ninyo. Wika ko sa tropa ko. Ano naman yun?
Tanong ni Ivan sa akin. Biringan ba? Dagdag pa nito. Oo, tungkol sa biringan. Nakwento ni Mama at Papa na may katrabaho si Papa na ang anak daw doon pumunta sa Samar at hindi na nakabalik. Ang sabi ng mga tao doon, baka nakapasok sa biringan at hindi na nakalabas. Kwento ko pa sa mga tropa ko. Naku, Yael, wag mo na kaming takutin. Di ka lang sasama eh. Pang-asar ni Elsa sa akin. Sabay tawanan na ibang naming tropa. Totoo yun. Yun ang kwento ng mga magulang ko. Actually, pinaghahanap pa din ng anak ng katrabaho ni Papa eh. Dagdag ko pa. Basta. Tuloy ang island hopping guys ha. Masayang sigaw ni Elsa. At nagsang-ayon din ang buong tropa. Nang nakadaong na sina Elsa sa daungan ng barko sa Samar, ay tumawag si Elsa sa GC o sa group chat namin dahil may mga ibang tropa ang di din pinayagan na sumama. Nang nakapasok na ang lahat sa video call ni Elsa, ay napahanga ang lahat dahil sa sobrang linis at aliwalas ng lugar. Hi guys! Welcome to my vlog. Birong bate ni Elsa sa amin. Wow Elsa! Ang ganda naman dyan! Wika ng isang tropa namin. Yes! Dahil di kayo sumama, iinggitin na lang namin kayo. Pang-asar ni Elsa sa amin. Balikap Carla, 8 kaming magbabarkada at sa 7 nagsang-ayon na sasama sa island hopping, 3 lang talaga ang natuloy. Sina Elsa, Ivan at Kat. Dahil may sasakyan naman si Ivan, ang dalawang si Elsa at Kat ay nauna nang bumaba sa barko. Habang ka-video call namin si Elsa at Kat, may lumapit sa kanila. Hi Ma'am Elsa at Ma'am Kat, wika ng tinig na babae. Dahil sa nakaharap lang ang cellphone kay Elsa, boses lang ang naririnig namin sa kausap nito. Yes po, sagot naman ni Elsa sa kausap nito. Maya-maya pa ay dahan-dahan bumaba ang cellphone ni Elsa. Dito na po kayo sumakay ma'am, alok ng babae sa tropa namin. Sige, 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 wika ni Elsa at Kat. Ang tinig ni na Elsa at Kat, Kap Carl, ay tinig na parang nahipnotismo. Uy Elsa, wait lang, asan si Ivan? Di ba may sasakyan kayo? Tanong ng isang tropa naming babae. Maya-maya pa ay bigla na lang nag-end yung call ni Elsa at kami-kami na lang natira sa video call. Bigla na lang natakot ang kasama namin. Guys, napansin niyo ba yun? Bika ng tropa namin ni si Parko. Yung alintol? Tanong ko sa kanya. Yung boses ng dalawa. Sagot niya sa akin. Akala ko, ako lang nakapansin. Parang umiba yung boses nila. Parang nahipnotismo na parang naging lumanay na ewan. Wika ko na nauutal-utal. Baka dahil sa signal, kaya nag-iba yung boses nila. Dagdag pa ng isang tropa ko. Bandang 7 p.m. Biglang tumunog ang GC or group chat namin. Si Ivan tumatawag. Una, di ko pa sinagot ang video call na mula kay Ivan dahil sa nagdi-dinner pa kami. At biglang nag-chat ang isang tropa namin. Ang sabi sa chat, Tol, pasok ka sa video call. Mukhang may problema. Agad-agad ako pumasok sa video call. Pag-join ko sa video chat,
Nakita ko si Ivan na di mapakali at pansin ko sa mukha niya ang pag-alala. Ivan, ano nangyari? Tanong ko sa kanya. Guys, ilang oras na ako dito nag-aantay sa dalawa. Di pa din dumarating. Nauna yun bumaba sa akin eh. Yung barkong sinakyan namin, nakaalis na. Tinatawagan ko, di matawagan. Di naman pwede na walang signal. Ang lakas-lakas na signal dito. Wika ni Ivan na nag-alala. Kanina, kausap pa namin si Elsa at kasama niya si Kat. Wika ko kay Ivan. Pero tol, may lumapit na babae kay na Elsa at Kat. Inalok sila na sumakay. At ang sagot na ng dalawa, sige lang ng sige. Pero napansin namin, iba na yung boses nila. Parang malumanay na at parang na-hypnotize mo na sila. Paliwanag ng isang tropa namin. Habang kausap ko ang mga tropa ko, ay agad nagsalita si Papa. Ayon sa kwento na narinig ko, may isang babae daw na palaging nag-aalok sa mga dayo na sumakay o sumama sa kanya at dinadala ito sa Lost of City o tinatawag nilang Biringan. Ika ng papa ko sa akin. At dahil sa nasa video call pa ako, ay narinig ito ni Ivan at iba pang tropa. Yun din ang sabi-sabi ng mga tao dito. Halos lahat sila. Baka daw sinundo at dinala sa Biringan. Wika ni Ivan sa amin. Dahil sa kapitbahay lang namin, sina Elsa, ay agad kami pumunta ni na mama at papa sa bahay nito at pinalita ang nangyari. At dali-dali din pumunta ang mga magulang ni Elsa at Kat at Ivan sa Samar. Hanggang sa nag-report ng mga pulis, ayon sa mga pulis, sa panahon na yun, madami din nakakita na bumaba ng barko ang dalawa. Pagdating daw ng barko sa daungan nito. Pero daw, wala daw silang napansin na babae na lumapit dito. Makalipas ang 3 buwan, hindi pa din nakikita ang dalawa. Tuloy-tuloy pa din kaming magtotropa na tumatawag sa dalawa na nagbabaka sakaling sumagot ang mga ito. At tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng mga magulang ni na Elsa at Kat. Habang natutulog ako, ay napanaginipan ko sa Elsa at Kat. Ang gagara ng mga suot nila. May mga diamante silang suot at mga gold. At ang mga damit nito nakakasilaw. Yael, pakisabi sa mga magulang namin, huwag na kaming hanapin pa. Okay na kami dito at masaya na kami dito. Wika ni Elsa sa akin. Umuwi na kayo ni Kat, Elsa. Matagal na kayong hinahanap ng mga magulang nyo. Nag-aalala na sila sa inyo. Wika ko kay Elsa. Hindi na kami makakaalis dito, Yael. Pero masaya na kami dito. Dito na kami bubuo ng sarili naming pamilya. Wika ni Elsa sa akin. Hindi maaari. Umuwi kayo. Utos ko sa kanila. Maya-maya pa ay hinawakan ko sina Elsa at Kat. Hinila ko nang biglang may humawak din sa braso ko. At may sumigaw. Hindi maaari. Pagmamayari na namin sila. At bigla akong tumalsik. Maya-maya pa ay napamulat ako at kinigising na pala ako ni Mama. Anak, anong nangyayari sa'yo? Napatakbo kami dito ng papa mo dahil ang lakas-lakas ng ungol mo.
Wika ng mama ko. Napanaginipan ko sina Elsa at Katma. Hindi na daw sila makakauwi. Di na natin sila mahanap. Wika ko. Hanggang sa napansin ni Papa yung braso ko na may pasa na hulmang kamay. Hinawakan ka ba ni na Elsa? Tanong ng Papa ko. Hindi pa. Hinawakan ko sina Elsa at Kat at biglang may humawak din sa akin. Dahil pinilit ko sina Elsa na umuwi at bigla akong tumilapon paglalahad ko. Hanggang sa pumunta na kami sa magulang ni na Elsa at nakwento ko ito sa mga magulang ni Elsa at Kat. Dahil sa may kakilala si Papa na albularyo ay pinapunta ito sa bahay ni na Elsa. May isang prinsesa ang kumuha sa mga anak ninyo. Ika ng albularyo. Hinding-hindi nyo na ito matatagpuan. Nasa kanila na yung kung uuwi sila, udo na sila habang buhay. Wika ng matanda sa amin. Saan? Sa Samar? Tanong ng ama ni Elsa. Hindi. Wala sila sa Samar. Sagot ng albularyo. Kundi nasa Biringan. Nasa lugar ng mga engkanto. Makakapasok ka lang doon kung susunduin ka ng prinsesa ng Biringan. Pero makakauwi ka din kung makakalabas sa lugar nila kung hindi ka makakain ng itim na kanin. Dahil sa daming pagkain na inaalok nila sa inyo o sa kanila, di mo na mapapansin na nakakain ka na pala ng itim na kanin. Paliwanag ng albularyo. Ano ang dapat namin gawin? Tanong ng Papa ni Elsa. Wala kayong iba pang dapat gawin kundi magdasal at maghintay na makauwi ang mga anak ninyo. Dahil sa panahon na yon, nasa selebrasyon pa lang sila. Dahil ang isang taon sa atin ay katumbas ng isang araw sa kanila. Kaya sana di sila kumain sa mga salo-salo sa Biringan. Paliwanag ng albularyo. Hanggang sa umabot na ng 2025. Ngayon, Kap Carl, may mga sarili na kaming trabaho at pamilya. Pero hindi pa din nakikita sina Elsa at Kat. Sana darating ang panahon na makita na namin sina Elsa at Kat, lalo-lalo na ng mga magulang nila. Ako po si Yael at ito ang horror story ko. Hindi. Pagmamayari na namin sila.